Mangyaring salubungin ang ikakasal si Ginoong Yanziao. Mangyaring salubungin ang ikakasal si Ginoong Yanziao. Si Mo Xiaobay, na iniwan ng ikakasal sa gabing ng kanilang kasal. Nakakahiya. Oh, narinig ko na ang ikakasal ay matagal nang may relasyon sa kapatid ng nobya. Ngayon, ikaw at si Xiaobay ay magpapakasal. Bakit ka nagmamadali? Baby, dahil napakaakit mo. Matagal na ako inilalayo ng babaeng ito. Hindi ito kasing saya mo. Napakakulit mo. Kayong dalawa. Muwan King, paano mo nagawang makialam sa iyong bayaw? Ano pa? Ang lalaking comatose mula sa pamilya Lee. Tulad ng buhay ng isang byuda, kaya hindi ba sinabi sa'yo ni Papa, kailangan mong magpakasal sa isang miyembro ng pamilya Lee? Impossible. Xiaobay. Papa. Anak mo rin ako. Bakit ka nagtatangi? Kaya mo bang pantayan si Wan King? Si Wan King, ang aming tunay na anak. Paano ko papayagan na magpakasal siya sa isang lalaking kumatos? Hindi ako magpapakasal. Gusto mo pa rin ba? Ang mga ari-arian ng iyong ina. Kailangan mong magpakasal, gusto mo man o hindi. CJ, magpapakasal ako. Papa. Nabayaran ko na ang iyong kabaitan. Mula ngayon, tabla na tayo. Sana ay ibalik mo ang mga ari-arian ng aking ina ayon sa pangako. Madam. Nagtataka ako kung anong klase ng tao si Ginoong Lee. Si Mo Xiaobay ay isang buhay na byuda. Bakit ka nagmamalasakit? Interesante. Muwan King, hindi ba? Gusto kong makita kung bakit gusto mong magpakasal sa isang lalaking kumatos. Kahit na kumatos siya, gwapo naman siya. Napakasama naman. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako ang bago mong asawa. Muwan King. Ano ang gusto ng babaeng ito? Ito ay isang kasalang Tsino. Kahit sa ganitong kalagayan, kailangan pa rin natin sundin ang seremonya. Dito nagtatapos ang seremonya. Mula ngayon, mangyaring alagaan mo ako. Mukha siyang iba sa mga bali-balita. Wan King. Tita. Wan King. Alam kong nagpakasal ka na. Sa Tianao, sigurado akong mahirap para sa... Hindi, tita. Mama, hindi mahirap. Kunin mo ito. Ang card na ito ay ang iyong dote. Walang limitasyon. Gastusin mo kung anong gusto mo. Hindi, mama, napakalaki naman ito. Bukas may auction. Sa Cloud Pavilion. Narinig ko na may Ocean Star Blue Diamond. Puntahan mo, kung gusto. Ngunit ito ay, huwag kang mag-alala sa pagtitipid ng pera para sa akin. Ang Ocean Star. Hindi ba't iyan ang alaala ni mama? Hindi talaga sila tumupad sa kanilang pangako. Hindi, kailangan kong ibalik yan. Talaga bang kailangan natin na bridal room sa sitwasyong ito? Ano pa ang gusto ng babaeng ito ngayon? Sa totoo lang, kung hindi ka lang kumatos, sa tingin ko ay bagay ta. Napakabait ng iyong ina sa akin. Kaya, magiging mabait ako sa'yo. Litiana, gumagalaw ba ang iyong Adam's apple? Bakit napakatalas ng kanyang mga mata? Dahil mag-asawa na tayo, hahayaan kitang yakapin ako habang natutulog. Hindi ba niya alam ang magpakipot? Ang isang taong kumatos ay hindi naman makakagalaw. Mas gwapo ka pala sa malapitan. Ano ngayon?
Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ang paghalik sa sarili kong asawa ay hindi dapat iligal, hindi ba? Li Tianao, kumurap ba ang iyong mga mata? Kayang gamutin ng halik ang kanyang koma? Hindi. Hindi ko pwedeng hayaang magpatuloy ang bumbong na ito. Ano ito? Hoy, ang kabataang master. Nakumpirma na ang impormasyon. Dadasok ang ginang sa subasta sa Cloud Pavilion bukas. Maghanda ka. Pupunta rin ako. Interesante ang babaeng ito. Ang landi naman. Babae, maghintay ka lang. Naku, hindi, naku, hindi, naku, hindi. Naglalakad ba ako habang tulog ulit? Ginang. Dito. Hindi madidiskubre ang mga marka ng kagat mula sa ngipin. Gets? Tingnan mo yan. Maghintay. Hindi ba yan ang kapatid ko? Anong nangyayari? Kumusta kagabi kasama ang iyong asawang nakakoma? Ayos lang ang lahat. Galaw. Ang kabataang master. Tutulungan po natin, ginang. Hindi kailangan. Ang kabataang master. Ang iyong kamay. Ano? Huwag kang magtanong. Aking mahal na kapatid, kumusta ang iyong gabi ng kasal, sa iyong asawang nakakoma? Naging maganda ba? Sa totoo lang, ang aming Jiyaw ay napakakahanga-hanga, kahit ngayon, ang mga binti ko ay mahina pa rin. Wan Qing. Bakit mo sinasabi ang mga yan sa kanya? Nakakoma ang asawa niya. Hindi mo lang ba pinagdududahan ng halata? Kapatid, hindi man lang nasa bahay sa ikalawang araw ng kasal ninyo, ni pag-alalay sa iyong asawa, nandito ka pa rin para magpakitang gilas. Nandito ka para sa ibang lalaki. Sinira ninyo ang kasunduan. Isinubasta ko ang relikya ng aking ina, at siya ay walang hiya akong inalipusta. Ipinapakita ko na ang mukha ko, para saktan ka. Ikaw. Kahit na ang aking asawa ay nakakoma, pero huwag mong kalimutan, siya ay mula sa pamilya Li. Alam mo ba ang mangyayari kung ang iyong mga salita makarating sa pamilya Li? Tinatakot mo ako. Hindi ako. Para lang ipaalala sa inyo, ang pagpapakalat ng chismis ay may kapalit. Mo Xiaobay. Ikaw. CJ, mula ngayon, tawagin mo akong Ginang Li. Naiintindihan mo ba? Isa ka lang kasangkapan para sa magandang layunin. Ano ang dapat ipagmalaki? Pumasok na tayo. Tara na. I swipe mo ang card. Maaari kang pumasok. Maghintay ka muna. Ang mga taong ito ba, puno ng kaswalan at walang manerismo, pinapayagan bang lumahok sa subasta? Ano ang ibig mong sabihin? Umalis ka na, pakiusap. Mo Xiaobay. Huwag kang lumagpas. Sinobrahan ko na. Nakakalungkot na ang pamilya yan. Mas mababa ang estado sa Jianghai kumpara sa pamilya Li. Ikaw. Lahat ng ginawa mo ay kakakasal ko lang sa isang kaawa-awang asawa na nakakoma. Ano ang maganda doon? Gusto kong makita kung bibigyan siya ng pera ng pamilya Li para bumili ang mga gamit sa subastang ito. Kasalanan lahat ni Mo Xiaobay. Pinagastos niya ako ng 10 beses ang presyo para bilhin muli ang tiket sa pagpasok sa subasta. Gusto kong malaman kung anong kwalifikasyon ang meron ng lintik na ito para magbid para sa relikya ng kanyang ina.
Kapatid na Jiao, tingnan mo ang lintik na yan. Siya ay, napakayabang kanina. Dapat kang magbid pa para sa akin. Ngayon sa subastang ito, para tunay na supulent. Ang yabang niya talaga. Sigurado, tiyak na pagagawa ko siyang inggitin ka hanggang sa luha. Maligayang pagdating, mga respetadong bisita. Ang una natin, ang hiyas ngayon ay, Jade Rui. Panimulang presyo, 8 milyon. 10 milyon. Alam ko na, ang ilang tao rito, wala lang talagang pera. Mama, talagang babalik ako. Ang puso ng karagatan para sa iyo. Hindi ba ito ang batang ginang ng pamilya Lee pumunta sa subasta at walang binili? Maaari bang? Walang pera. Matandang ginang Lee. Siguro, ang itim na card na ibinigay niya, pang-display lang yan. Akala niya talaga siya ang batang ginang ng mayamang pamilya. Sa tingin ko, kung maglalakas loob siyang gumastos kahit 1 sentimo, talagang gagawin ni matandang ginang Lee. Parusahan siya hanggang kamatayan. Sa tingin ko, kung mayroon mang kahit kaunting konsensya rito, dahil lang sa mayroon silang kaunti, iniis pang karapatan nila sa lahat. Ang huling item dito, ay nandito, likas na bughaw na diamante ng puso ng karagatan. Wan Qing. Hindi ba yan ang puso ng karagatan? Koleksyon ng iyong pamilya? Ito ba, relikya yan ng patay na babae, ina ni Mo Xiaobay. Ang ari-arian ay nasa kamay ng aking ama, sinabi niya. Hanggat kaya mo itong mapanalunan, kung gayon, hindi mo kailangang magbigay ng anumang dote, maaari ko pa itong ipahiram sa iyo. Para supulan ng diwa ng babaeng iyon. Sige. Para kay Wan Qing. Kailangan kong manalo, ang puso ng karagatan. Ang bughaw na diamanteng ito ay may bigat na 8 karat at isa sa mga mahalagang kayamanan sa mundo. Ang panimulang presyo ay 55 milyon, 56 na milyon. 56 na milyong piso ng isang beses, 56 na milyong piso, 2 beses. Wan Qing, napakalaki ng blue diamond na ito, hindi ito bagay sa'yo. Paano kaya, hindi ba natin ito tatawaran? Pero, Oy, hindi balido ang aming tawad, aatras kami. Ginoo, kapag nagsimula na ang subasta, hindi na maaaring bawiin ang mga tawad, wala nang atrasan pagkatapos magbigay ng galaw, ganoon din sa mga subasta. Aatras matapos itaas ang kanilang tawad. Nakakatawa. Huwag kang magtaas kung wala kang pera, napakakahiya. Bakit ka tumatawa? Huwag kang tumawa. Wala naman, ngayon ko lang narinig ang ganitong biro. Pero, tama ka sa isang bagay. Ang mga tao ay talagang kailangan magkaroon ng sariling kamalayan. 6 na milyong piso. Ikaw. Paano ka nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Hindi, pero ang asawa ko ang mayroon. Ginagastos ang pera ng pamilya Lee. Ha? Mo Xiaobay. Anong kapal ng mukha? Kung malaman ito ng pamilya, patay ka. Gusto mo bang parusahan ng husto? Narinig ko na ang Young Master Lee. Ay Cometos, saan nanggaling ang card na ito? Hindi naman nanakaw, di ba? Kalokohan. Anong kalokohan? Pangalawang araw pa lang pagkatapos ng kasal at nagsisimula ng magnakaw, ang card ng asawa na may layuning magnakaw ng 6 na milyong piso. Mo Xiaobay. Sabihin mo, kung malaman ito ng pamilya, ano ang mangyayari? Totoo ba ito? Magnakaw ng card ng pamilya Lee. Napakakapal ng mukha. Ang puso ng tao, napakaganid. Marahil hindi alam ng lahat. Pero siya ang ex-girlfriend ko. Dapat ay magpapakasal kami. Pero sino ang mag-aakala na magnanakaw ang babaeng ito ng pera mula sa aming pamilya yan sa aming likod para suportahan ng ibang lalaki? Siya lang ang kayang gumawa ng ganoong bagay. Kaya iniwan ko siya. Yan Xiao, nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw ang unang nagtaksil. Magnakaw ng pera at magnakaw ng tao. Sayang naman ang isang kagandahan. Napakabuting malas ng pamilya Lee. Nagkaroon sila ng magnanakaw habang naghahanap ng manugang. Sino siya? Bakit ganoon ang amoy niya? Napakapamilyar. Hindi ka ba napakakapal ng mukha para siraan ang pamilya Lee sa ganitong paraan? Ano ang ginagawa mo? Nakikialam sa aking mga usapin ni Yan Jiao. Sampalin mo siya. Napakakapal ng mukha mo, ako ang panganay sa pamilya yan. At ang pera ay sa aming pamilya. Kung paano namin gastusin, ay hindi mo na kailangan malaman. Bitawan mo ako. Miyembro din ba siya ng pamilya Lee?
Narito ako upang magpasalamat. Maraming salamat sa araw na ito. Miyembro ka rin ba ng pamilya Lee? Bakit hindi pa kita nakita noon? Sigurado ka bang hindi mo ako kilala? Madam? Ikaw, gising ka na. Ikaw ang bago kong asawa. 1. King. Ako. Litian-aw, hindi ko gustong lokohin ka. Paumanhin, mangyaring huwag mo akong sisihin. Ano ang iniisip mo? May nalaglag kang bulaklak. Mabango. Papa, Mama, tagumpay. Kaya nang maglakad ni Tian-ao ngayon. Mama, Mama, oras na para umuwi. Natatakot ka ba sa akin? imposible, baka nalaman niya na ako ay isang kapalit lang na palihim na nagnakaw ng 6 na milyong piso mula sa pamilya Lee. Marahil, dapat lang akong umami. Sa totoo lang, Nang ako ay natutulog, hindi ako nawalan ng malay. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Napakaganda mo. naku po, nakakahiya. Ang lahat ng kalokohan na ginawa ko. At alam niya ang lahat. Pagod? Ngayon, lulutuan kita. Anong okasyon ito? Bakit may cake? Hindi mo ba alam? Anong araw ngayon? Alam talaga niya na ngayon ang araw para mabawi ko ang alaala ni Mama? Hindi maaari. Mukhang hindi siya galit. Ah, tama. Kaarawan ni Muwan King ngayon. Kaarawan mo ba ngayon? Ah, tama. Kaarawan ko nga pala ngayon. Halika. Tikman mo ang aking luto. Babalik ako kaagad. Hoy! Imbestigahan ang pagkakakilanlan ng babaeng ito kaagad. Kaagad. Hoy! Ano? Nakakatuwa ka. Masarap ang cake na ito. Sino ka ba talaga? Sa totoo lang, hindi ako si Muwan King. Ako si Muxia Obay. Kasama si Muwan King, magkapatid kami sa ina. Hindi. Binibiro lang kita. Paano siya naging magaling dito? Pero hindi ka galit. Nagsinungaling ako. Ako ay isang kapalit na nobya. Nakasama sa isang miyembro ng pamilya Lee. Ang taong nagsabing bibigyan niya ako ng magandang pakikitungo ay si Mu Xiaobay. Hindi si Muwan King. Kung tungkol sa pagsisinungaling mo, bayaran mo na lang ng dahan-dahan sa hinaharap. Naku, naku, naku. Bakit mabilis ang tibok ng puso? Nahulog na ba ako sa kanya? Hoy! Ginoong Lee, nalaman ko lang na, mukhang may dating kasintahan ng ginang. Ayos lang. Hanggat mahal niya talaga ako. At wala siyang nakatagong dahilan. May iba pa, gusto mo bang sabihin sa akin?
Ang card na ito ay binigay sa akin ng nanay. Naku, hindi. Binibigyan ako nito ng tita. Ibalik ko ito sa iyo. Ang bag na ito, binigyan din ako nito ng tita. Heto, kunin mo. Gusto mo bang mabulunan ako? Ang pagkain na kinain ko kahapon at ibabalik ko. Gagawin ko ito para sa iyo sa susunod. Okay. Kahit na baka hindi ako magluto, kasing galing ng chef sa bahay, pero sumusumpa ako, ibalik ko ito sa iyo. Umulusap ka at bibigyan ka ng konsiderasyon. Lumaban ka at haharapin mo ang mabigat na parusa. Kung umulusap ka ngayon, tiyak na patatawarin kita. Alam na niya na gumastos ako ng 60 milyon para bilhin ang Heart of the Ocean. Malaki na ang nagastos ko. Noong bagong kasal ako sa pamilyang ito, gusto niya siguro makuha muli ang Heart of the Ocean. Hindi, ito ang alaala ng nanay ko. Hindi ko ito maaaring bitawan. Hindi, wala. Nagpakasal siya sa akin dahil mayroon siyang nakatagong dahilan dahil mali ang nobya. Mas mabuting tapusin na ito. Paumanhin. Makakahanap ako ng paraan para makabawi. Ginoong Lee, nabalitaan ko na si Miss Muwan King ay nasa Jianghai International Hotel. Siya ay ang orihinal kong kasintahan pagkatapos ng lahat. Hulihin ang magnanakaw. Siya na naman. Ginoong Lee. Miss Muwan King, malapit nang dumating. Ano ang dapat nating gawin kung hindi sapat ang oras? Babalik pa para sa mamahaling damit? Kalimutan mo na, bumili na lang ng kung ano sa tabi ng kalsada. Susubukan mo bang nakawin ang bag ko? Hindi maaari. Nabangga ko ba? Si Litian Au kanina. Litian Au, bakit mo ginawa? Magsuot ng ganito. Hindi talaga tugma sa karaniwan mong estilo. May kapal ka pa talagang sabihin niya. Nandito na si Muwan King. Miss Mew, ako ay Hintay. Sino ka? Ang paglapit mo sa akin. Iniisip mo ba na bawat Tom, Tight, at Harry ay pwedeng lumapit sa akin? Umalis ka, mabaho. Gusto kanyang habulin. At ganyan ang suot niya, para habulin ako. Nakakatawa. May sobra ka bang pagnanasa? Umuwi ka at tingnan mo ang sarili mo sa salamin. huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Hindi, anong kalokohan? Sa ganitong gusot na anyo, at dapat ba kitang irespeto ng husto? Ang ibig niyang sabihin, siya ay medyo mahiyain. Huwag kang lumampas. Hindi ba ito ang aking mabuting kapatid na babae? Hindi ka ba kasal kay ang lalaking iyon na comatose? Anong nangyayari? Hindi ko matiis ang kalungkutan. Lumalabas dito, naghahanap ng kasintahan. Muwan King, nababaliw ka na ba? Sinasabi mo ba na si Litian Au ay isang lalaking bayaran? Miss Mew, yan ba ang iyong pagpapalaki? Ano? Anong karapatan mong pag-usapan ako? Wala kundi isang mahirap na aso. Muwan King, sa katunayan, siya ay... Sinusubukan mo bang sabihin na siya ay iyon? Anong pangalan niya? Ang CEO ng Lee Corporation, Lee Tianao. Kung siya si Litianao, kung gayon, ako ang tanyag sa Estados Unidos. Ikaw, isang lalaking bayaran, dapat mong malaman na, kalahati ng mga nightclub at bar sa Jianghai City ay pag-aari ng tatay ko. Ano naman yon? Maya-maya, hindi na magiging ganoon. Narinig mo ba yon? Wan Qing, narinig mo ba yon? Ang paraan ng kanyang pananalita, natatakot ako. Hello. Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa negosyo sa pamilyang yan. At, bawiin ang lahat ng mga lugar ng aliwan sa Jianghai City. Gusto kong ang pamilyang yan maglaho mula sa business map ng Jianghai City. Hindi, ano?
Ano ang ibig mong sabihin sa, dapat maglaho ang industriya ng pamilyang yan? Ikaw, maliit na gwapong bata, saang mental hospital ka nagmula? Kakagaling mo lang ba mula sa, mabait ako, tatawag ako ng taxi para sa iyo. Hoy! Ito ba ang Shanghai City Mental Hospital? Mu Wanking. Oh, Mu Wanking. Sa landas ng pagkasira ng sarili, ito ay wala na sa kontrol. Isa kang bata, nasaan ka? Nagkasala ka kay Ginoong Lee. Tatay, anong sinasabi mo? Tatay! Tatay, nagkamali ka ba? Huwag kang magbiro. Dapat si Ginoong Lee ay isang, walang malay, comatose na tao. Bukod pa riyan, hindi ko pa siya nakilala. Paano ko siya nagawang magkasala? Taka ka, nagising na si Ginoong Lee. Nasa Shanghai City Grand Hotel ang pasukan. Ano? Oo, sa harap mismo ng tinatawag mo, isang bagay. Lobby ng hotel. Pumunta ka at asikasuhin mo siya para sa akin. Manahimik ka, bitch. Bakit mo ako sinampal? Ginoong Lee, patawad. Hindi ko alam, nabulag ako, naging mangmang ako, hindi ko alam, hindi ka na comatose. Ginoong Lee, nakikiusap ako, hayaan mo ang aming pamilyang yan. Mu Wanking. Ilang beses na kitang pinaalalahanan, siya ay si Lee Tianao talaga. Talaga bang si Lee Tianao ang lalaking ito? Manahimik ka, bitch. Luhod ka at humingi ng tawad. Sapat na. Tumigil ka sa pagluho. Iyong pampublikong pagdurusa. Umalis ka. Sige, umalis ka na. Tianao, ang kasintahan ko. Itong si Mu Xiaobay. Siya ay isa lamang kapalit. Kinopya niya ang aking pagkatao. Ako rin ay biktima. Tianao. Ano ang sinabi mo? Nakakaawang kumatos na lalaki. Mula sa mental hospital. Hindi ka pa ba tapos? Hindi pa. Hindi na siya galit sa akin. Maskulado ang kanyang dibdib. Nag-ensayo na ba siya dati? Ano na naman kaya ang iniisip ng babaeng ito? Hindi. Hintay. Brother Tianao. Itong si Mu Xiaobay ay isa lang materyalistang babae. Oo, gumastos siya ng 60 milyon sa auction noong araw na iyon para bumili ng walang kwentang Heart of the Ocean. Alam mo. Hindi. Nadumihan ang iyong lipstick. Brother Tianao. Siya ay puno ng kasinungalingan at materyalista. Ikaw, bakit hindi mo na lang siya iwanan, Brother Tianao? Sino man ang pumasok sa pamilyang Lee, siya ang magiging babae ni Lee Tianao. Hindi lang siya papayagan, na gumastos ng mahigit 60 milyon para bilhin ang Heart of the Ocean. Kahit gusto pa niya, para bilhin lahat ng gintong tindahan sa lungsod ng Shanghai, hindi ako kumukura. Siya ay napakatiwala. Brother Tianao. Ako ang iyong kasintahan. Huwag mo akong hawakan. Maruming bagay. Umalis ka. Mu Xiaobay. Mama. Ayos lang, papunta na ako. Sinabi ni Wanking na ang Heart of the Ocean ay nasa kamay mo. Tama, ibigay mo na. Kunin natin ang Heart of the OC. Kunin natin ang Heart of the OC. Iyon ang mana ng nanay ko, at kayo ang nagbenta nito. Paano ninyo nalakas na hingin ito? Hindi katakataka na gumastos siya ng 60 milyon para bilhin ang asul na diamanteng ito. Kaya ito pala ang mana ng kanyang ina. Nagkamali ako ng pagkaunawa. Ikaw. Mu Xiaobay, dahil lamang sa ikaw ay nag-asawa sa pamilyang Lee, ay hindi nangangahulugang isa ka na sa kanila. Ang mga gamit mo ay pagmamay-ari pa rin ng aming pamilya. Ibigay mo. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sino ka ba? Tinuturuan ko ng leksyon ang aking anak. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Huwag mo akong hawakan. Hindi ako ang anak mo. Ikaw. Hinahawakan ng babae ko. Tinanong mo ba ako? Ang babae mo. Sino sa lungsod ng Shanghai ang hindi nakakaalam? Nagpakasal siya sa isang lalaking kumatos. Ang iyong babae, isa ka lang magandang mukha na itinago niya sa likod ng mga pinto. Ha? Mu Xiaobay, kamangha-mangha, iyong hayagan. Niloko ba niya si Lee Tianao? Hindi, Mama. Tianao. Ano ang sabi mo? Paano siya magiging si Lee Tianao? Sino ang hindi nakakaalam? Siya ba ay isa lang halos patay na lalaki na kumatos? Siya nga si Lee Tianao. Sino mang mang-api sa aking asawa ay naghahanap ng gulo. Mahal. Kalimutan mo na iyan. Ayokong pakitunguhan sila. Ano ang tawag mo sa akin? Sabihin mo ulit. Siya nga si Yili. Siya. Ibalik mo siya sa akin. Kunin mo pabalik ang aking kasintahan. Madaliin, Yili. Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Hindi mo sinigurado ang iyong seatbelt.
Ano ang nangyayari? Mukha kang nadismaya. Hindi. Saan mo nakuha yan? Mauna ka na. Gumastos ako ng malaki. At itinago ko ito sa iyo. Sa totoo lang, iyon ang mana ng nanay ko. Kaya, Kaya nag-aalala ka na babalik pa ito. eh, Tanga ka. Bakit ka mag-aalala tungkol dito? kaya hindi ka galit. Hindi naman lubusan. Kaya, kung gayon, Bigyan mo ako ng halik. Hindi ako magagalit. Yele. Yili. Naku, hindi. Naku, hindi. Nalantad ako bilang kapalit na nobya. Ito na ang katapusan para sa pamilya. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito na patay na, ay gigising ng ganito kaaga? Manahimik ka. Marami ka pa ring sinasabi. Bakit mo siya sinaktan? Kami, ang pamilyang yan, ay wala na rin. Bakit kayo nagpapanik? Sabi mo, may paraan ako para si Mo Xiaobay. Bumalik sa simula. Tulad ng isang pangit na itik, bumalik sa dati niyang anyo. Jiao, hindi ka ba ang kanyang ex? Dapat marami kang mga pribadong litrato niya o kung ano paman. Tama. Ano? Matagal ka na niyang kasama. At wala ka pa ring mga hubad niyang litrato. Sobrang konserbatibo siya. Sinabi niya na ibibigay niya ito sa akin pagkatapos ng kasal. Ang walang silbi mo. Hanapin mo. Nahanap ko na. Iyon lang ba? Pero, dahil sa kanyang talino, ang litratong ito ay sapat na. Mu Wanking, ano ang gusto mo? Aking mabuting kapatid, ano ang iniisip mo? Si Ginoong Lee ay magre-react pagkatapos makita ito. Wala naman akong ginawa kay Yan Xiao. Pero iisipin ba ni Lee Tianao ang ganito? Siya ay napakabait at siya ang CEO ng Lee Corporation. Kaya mo bang maging karapat-dapat sa kanya? Huwag mong banggitin ang nakaraan ko kay Yan Xiao. Wala kaming ginawa. Kahit na may ginawa ako, lahat iyon ay nakaraan na. Kung talagang mahal ako ni Lee Tianao, hindi siya magmamalasakit sa nakaraan. Ang nakaraan ko, Ilang beses lang kayong nagkita. Talaga bang iniisip mo, matatanggap ka ba talaga ni Lee Tianao? iyon ay sa pagitan namin. Hindi mo kailangang malaman. Talaga. Pero para sa pamilya Lee. Kung ilalantad ko ang litratong ito, batang babae ng pamilya, kasama ang isang lalaking ligaw, sa publiko, anong klaseng kaguluhan sa tingin mo iyon? Ano ang mangyayari sa Lee Corporation? Mu Wanking, masyado ka. Ganito na ba iyon? Sa tingin mo, si Lee Tianao, mas importante ka, o ang Lee Corporation? Mo Xiaobay, hindi ka maaaring maging masyadong makasarili sa buhay. Alam mo na, kung ano ang susunod na gagawin. Para sa kanya, mas mahalaga ang Lee Corporation, hindi ba? Ano ang tinitingnan mo? Mapanlin lang nakasama. Gaya ng inaasahan, mahalaga sa kanya. Ang mga pribadong litrato mo ba yun? Hindi. Nagbibiro lang. Tingnan mo kung gaano ka kinakabahan. Pupunta ako sa opisina. Mananalo ako para suportahan ang pamilya at mananatili ka para maging maganda ka. Hindi na kailangan. Dati ito para sa alaala ng nanay ko. Ayos na ako ngayon. Kaya ko na ang sarili ko. Tanga ka ba? Ang pera ng lalaki, para gastusin ng babae. Pero, Walang pero. At sasabihin ko lang, ang kikitain ko ay, higit pa sa sapat para magastos mo sa buhay na ito. Kaya, kailangan mong magtrabaho ng mabuti. Umalis na ako. siya ay mabuting tao. Karapat dapat siya sa mas maganda pa. Hindi ko maaaring pabagsakin ang Lee family dahil sa akin.
Paumanhin. Ang user na sinusubukan mong kontaken ay kasalukuyang hindi available. Pakisubukang muli mamaya. Kevin, alamin ang kinaroroonan ni Ginang Lee. Bilisan mo. Yan Xiao, walang hiya. Ang litratong iyon ibinigay mo kay Muwan King. Okay, wag mo mang subukan. Gamitin ito para saktan si Li Tianao. Nag-divorce na ako sa kanya. Burahin mo na iyon. Nagmamakaawa ka ba, Xiaobai? Kung nagmamakaawa ka, gawin mo ng tama. Hindi mo alam? Xiaobai. Xiaobai. Matagal na tayong magkasama. Pero hindi mo pa nagawa. Talaga na ibigay sa akin ang lahat mo. Xiaobai. Hindi ka pa. Nahawakan ni Li Tianao ngayon. Mukhang nakakaabala ako. Umalis ka, nandidiri. Paano mo nagawang itulak ako? Babalaan kita kung buburahin mo man ang litrato o hindi. Walang kinalaman sa akin si Li Tianao. At hindi rin niya masasaktan ang Li Corporation. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo nang umalis pagkatapos kong maglaro sa'yo? Pabagsakin mo. Walang anuman. Walang anuman. Nasaan ka? Patuloy mong iniisip ako kapag wala ka sa sarili. Mu Xiaobai. Gusto mo ba talaga ng diborsyo? Bakit ako nandito? Nahawakan ba ako? Yan Xiao, huhulihin kita. Ano ang nangyayari? Ikaw pala. Sino pa ba ang inaasahan mo? May nagawa ba ako sa iyo? Mukhang sabi ka na ako pala. Hindi. Nilason ka. Ilalagay kita sa bato. Para mawala ang epekto. Hindi ka niya sasamantalahin. Mas mabuti kang umalis muna, magbibihis ako. Ano ang gagawin ko? Nakakahiya. Wala akong maisuot. Dapat ba akong lumabas? Hindi ba sinabi mong gusto mong magbago? Pero kailangan ko ng damit para doon. Kukunin ko sila. At magpalit dito. Mu Xiaobai. Hihiwalayan mo pa rin ba ako? Bakit hindi niya pa pinapadala sa akin ang bagong hubad na larawan ni Kumusta si Xiaobai? Masyado na siyang natatagalan. Hello. Ang user na sinusubukan mong kontaken ay kasalukuyang hindi available. Pakisubukan muli mamaya. Paumanhin. Hello. Ang user na sinusubukan mong kontaken ay kasalukuyang hindi available. Bakit hindi ko siya makontak? Baka naman. Masyado silang nag-enjoy. Kalimutan mo na, dahil ganito na ang nangyari. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipahayag si Mo Xiaobai. Balak palitan ng aking posisyon bilang kasintahan. At ang pagkakakilanlan bilang ginang, ito ay para sa akin lamang. Ikalat ang balita. Magwo-hold kami ng press conference bukas. Gusto kong malaman ng lahat na ako ang totoong asawa ng CEO ng Lee Corporation. Ito ay kahiya-hiya. 5 o 6 na beses sa isang gabi. Halos mabalian na ako ng likod.
Hello, tatay. Oy, oy. Ginoong Lee. Patawarin mo ako, Ginoong Lee. Nagmamakaawa ako sa'yo. Lahat ito ay ideya ni Mo Wanqing. Gusto niya na sirain ko ang inosensya ni Xiaobai. At nagpaplano siyang magdaos ng press conference para ilantad ang pagkakakilanlan ng kapalit ni Xiaobai. Ano? Sinabi rin niya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na plano niya. Ilabas ang mga hubad na larawan namin ni Xiaobai. Hindi ako nakipagtali kay Xiaobai. Kumuha lang ako ng ilang larawan nung natutulog si Xiaobai. Mo Wanqing. Siya ang utak nito. Ginoong Lee, gusto niyang gamitin ito para i-blackmail si Xiaobai na mag-divorce. Hindi ko naman talaga kasalanan. Ginoong Lee. Mo Xiaobai. Ang tanga mo talaga. Naparito ka pa. Mu Wanqing, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Ipapaalam ko sa buong lungsod ng Jianghai na ako ang tunay na kasintahan ni Li Tianao. Ano ang sinusubukan mong gawin? Anong ginagawa mo? Kailangan mo ba talaga na maging ganoon kadirekta? Mu Xiaobai, anong gagawin mo? Hindi mo man lang ba alam? Ang posisyon ni Ginang Li ay ba kahit na ano? Kwalipikado ka bang pagnasaan? Ito ay simpleng. Labis na pagnanasa. Nanay, tatay. Ikaw ang pumilit sa akin na maging kapalit na nobya. Bago pa ibunyag ni Wanqing ang katotohanan, ikaw ay isang kapalit na nobya. Mas mabuti pang magmadali ka, ipagtapat sa lahat at makipagtulungan ng maayos. At kusang kanselahin ang iyong kasal kay Li Tianao. Nangangahas kayo. Hindi ako didiborsyo kay Li Tianao. Nangangahas ka. Mo Xiaobai. Ito ang hiniling mo. Lahat. Inanyayahan ko kayong lahat dito ngayon upang mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Mo Xiaobai. Hindi siya ang kasintahan ni Li Tianao. Siya ay isa lamang kapalit na nobya na nagpakinabang habang ako ay may sakit at habang may sakit si Tianao upang palitan ako. Siya ay isang manloloko. Hindi maaari. Paano magagawa ni Ginoong Li Na magpakasal sa maling nobya? Kung gayon ang ibig mong sabihin, ninanakaw ni Mo Xiaobai ang regalo ng kanyang kapatid. Hindi ko ginawa, mga kasinungalingan. Bilang kanyang ina, ikinalulungkot namin ang aming masamang pagpapalaki sa kanya. Ngayon, sa harap ng lahat ng mga reporter at media sa lungsod ng Jianghai, sa ngalan niya, inilahad namin ang pagtatapos ng kasal kay Li Tianao. Wala kayong karapatan. Walang karapatan. Kami ang nagpalaki sa'yo, kaya may karapatan kami. Ipinahahayag ko ang pagtatapos ng kasal ni Mu Xiaobai at Li Tianao. Mu Wanqing. Siya ang tunay na asawa ng si Li. Sino ang nangangahas gawin ito? Wala yun. Bakit ka narito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Mu Xiaobai ay ang aking lehitimong asawa. Hindi. Kuya Tianao. Hindi siya yan. Ako yan. Si Warner ay si Mu Wanqing. Tiningnan niya ako nang may paghamak noong ako ay nasa koma. At nagsikap siya ng husto upang hindi ako pakasalan. Ngayon nagising na ako. Siya ay nagbabalak at nagpaplano para iwanan ako ni Xiaobai. Isang babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Wow! Tingnan mo kung paano. Ka nagbago. Masyadong masama si Mo Wanqing. Kuya Tianao, huwag kang magpabudal sa kanya. Siya ay isang tinanggihang palakad ni Yan Jiao. At saka, nakikipaglaro rin siya kay Yan Jiao kagabi. Tatawagan ko siya agad. At ipapaalam ko sa lahat kung anong klaseng salbaheng babae si Mo Xiaobai ay. Hindi ko ginawa. Mu Wanqing, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hello, Jiao. Pumunta ka rito sa Jiangmei ngayon at sabihin mo sa lahat kung paano kayo ni Xiaobai nagkaroon ng gabing di malilimutan. Kahapon. Halika at sabihin mo sa lahat. Bakit nasa iyo ang telepono ni Jiao? CJ.
Jiao, sabihin mo sa lahat ng mabilis. Ano ang nangyari sa pagitan natin? Anong nangyayari? Ginoong Lee, nakikita mo ba ito? Minanipula ni Mo Wanqing ang lahat. Gusto niyang sirain ang pagkabirhen ni Xiaobai. Ang lahat ay gawa niya. Hindi. Ako ang tunay mong kasintahan, Kuya Tianao. Dahil kay Xiaobay, naintindihan ko ang kahulugan ng pag-ibig sa unang tingin. Kahit na isang liko ng kapalaran, ito ay nakatadhana. Ako, si Li Tiana, opisyal na idinedeklara. Si Mu Xiaobay, ang tanging pag-ibig sa buhay ko, ang posisyon ng Ginang Li, ay lagi niyang pag-aari. Wow, anong klaseng pahayag ito ng si? Hindi ako nananaginip. Di ba? Sige, Kuya Tianao. Malamang hindi mo pa nakikita ang mga larawan ng iskandalo ni Mo Xiaobay. Ipakikita ko sa iyo ngayon din ang ginang limo sa kama. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya, Tianao. Kuya Tianao. Takot ka. Halika, tingnan mo si Mo Xiaobay mo. Tingnan mo. Manahimik ka. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Ginoong Li. Papa. Huwag ka nang magsalita. Ngayon, humingi ka ng tawad kay Xiaobay at kay Ginoong Li. Mama, ikaw. Kahit na wala ka sa amin, si Ginoong Li, ay mananatili pa ring aming manugang. Ano? Hindi naman iisa lang ang anak namin. Sinusubukan mo pa ring baluktutin ang mga salita mo? Alam na ni Ginoong Lee, walang hubot-hubad na kuha sa kama. Bilisan mo at humingi ka ng tawad. Ano, ito? Humingi ka lang ng tawad. Kung hindi, Hindi ka na matutulungan ni Mama. hindi na kailangan. Mu Wanqing, tandaan mo lang ito. Si Li Tianao ang lalaki ko. Ano man ang mangyari sa hinaharap, huwag mong subukang gumamit ng anumang paraan para paghiwalayin kami. Ano man ang sabihin ng ginang. Kung malalaman kong may sinumang mula sa pamilya na sumubok na bulabugin ang asawa ko, sisiguraduhin kong hindi makakaligtas ang pamilya mo sa negosyo ng Jianghai at mawawala ng tuluyan. Wanqing. Ngayon, alam na ng buong syudad ang tungkol sa pagpapalit kay Xiaobay para sa ikabubuti. Anong gagawin natin? At, ngayon, ang mga single sa syudad na ito ay hindi ka nagugustuhin kailanman. Paano nangyari ito? Mama, tulungan mo ako. Pakiusap. Mama, anong gagawin ko? Tutulungan kita. Bakit kailangang magpanik? Nandito pa rin ako para sa'yo. Yan, Jiao. Isa ka lang. Walang silbing bastardo ngayon. Huwag ka nang kumapit sa akin. Isa ka lang bastardo na bangkarote. Tingnan mo sa sarili mo kung ano ang naging kalagayan mo. Kung gayon, sino ang nagsabing bangkarote ako? Halika, mayroon pa ako, mga hubot-hubad ni Mo Wanqing. Oh, mabuti, mabuti. Hindi lang mga larawan, Ibigay mo. mga video rin. Ibigay mo. Ibigay mo. Yan, Jiao. Bitawan mo ako. Wanqing, bitawan mo siya. Lumayas ka. Mu Wanqing, malandi ka. Ikaw ang gumawa sa akin ito. Kung hindi ako makapamuhay ng maayos, ikaw rin. Ang buhay ko simula ngayon ay nakasalalay sa'yo. Bitawan mo siya. Huwag mo siyang hawakan. Wanqing. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Paano ko gagawin? Parurusahan ba kita ngayong gabi? Parusahan ako. Bakit? Dahil ba sa mga larawan? Huwag mo nang sabihin. Ano man ang mangyari, kailangan mong ipaalam sa akin muna. Naiintindihan? Ang mga asawang lalaki ay nandito para sa kanilang mga asawa sa lahat ng oras. Gamitin mo sila hanggat gusto. Kaya, subukan natin. Ngayong gabi? Kalimutan mo na. Huli na ang pagsabi mo niya. Aalis ka na ba? Ito ang gagana.
Bumalik ka sa pagtatrabaho sa Lee Corporation. Bibigyan kita ng taunang kita na 1 bilyong piso. At idadagdag ko pa, 8 paketeng CU para sa'yo. Tatanggapin ko iyon. Ngunit para sa 8 paketeng si, akin na iyon. Mukhang maganda ang tunog niyan. Aalis na ako. Susunduin kita ngayong gabi. Bukas. Bukas. Xiaobay, nabalitaan kong ikaw na ngayon ang asawa ng CZ. Nandito ka ba para mag-resign? Paano mangyayari iyan? Trabaho at buhay ay buhay pa rin. Hindi ko sila paghahalu-haluin. Narinig ko na ang proyektong Guangyao ay natapos na. Talaga? Si Xiaobay ay sumusunod sa proyektong ito sa lahat ng oras. Maliit, aakyat ka ng posisyon. Siguro, maaari ka pang maging direktor. Huwag mong kalimutan na ilibre kami sa oras na iyon. Opo. Simulan na natin ang meeting. Aakyat daw siya ng posisyon at bibigyan ng dagdag sahod. Napakagaling naman. Direktor. Ito si Direktor Wang Lisa. Ang proyektong Guangyao ay matagumpay na natapos. Siya ang magiging responsable sa proyektong ito. Magpalakpakan tayo. Para sa ating bagong direktor. Paano naman si Xiaobay? Bakit ganyan ang kinalabasan? Kumusta kayong lahat? Tayo ay magiging magkakasama mula ngayon. Magtulungan tayong lahat ng husto. Sana ay makipagtulungan ang lahat. Boss, ako ang humawak sa proyektong ito. Mula pa sa simula, pinagsikapan ko gumawa ng maraming pagsisikap. Nagtrabaho ako araw at gabi. Alam ito ng lahat. Bakit ang proyektong ito walang kinalaman sa akin? Pagkatapos itong pirmahan, Dahil sa kakulangan mo sa karanasan, hindi mo ito kayang hawakan. Isang malaking proyekto tulad ng Guangyao o maging kwalipikado bilang pinuno ng proyekto. Gusto mo bang ikaw ang maging responsable? Sinusubukan mo bang ipahiya ang buong kumpanya? ikaw. CJ, walang saysay ang pag-promote, pero ibibigay mo ba ang bonus ko sa buwan na ito? Iniisip mo pa rin ba ang mga bonus? Hindi ka nga kwalipikado para maging pinuno ng proyekto at gusto mo pa rin ng bonus? Bakit ganyan ka? Walang hiya. Pero, Tama na. Ito ang desisyon ng kumpanya. Gawin mo ang nararapat mong gawin. Kung hindi, umalis ka na lang. dahil kilala ni Xiaobay ang proyektong ito ng maayos, bakit hindi? Hayaan mo siyang pumalit sa akin. Lisa, tama ka. Xiaobay, kung gayon, ikaw na ang magiging katulong ni Lisa mula ngayon. Boss, Nakatuon si Lisa sa pagsasanay sa'yo. Sundin mo lang siya, matuto ng mabuti at huwag mong bigyan ang kanyang mga inaasahan para sa'yo. Dedikasyon sa pagsasanay. malinaw na inangkin niya ang trabaho ni Xiaobay at ibinaba ang kanyang posisyon. Tama na. Ang usapin ngayon ay napagdesisyonan na. Lahat, magsialisan na. Xiaobay, halika sa opisina ko mamaya. Oy, Xiaobay, paano nila nagawa ito? Malinaw na ito ay hindi nagbibigay credit sa iyong mga pagsisikap. Tama, masama sila masyado. Huwag kang mag-alala, bumalik tayo sa trabaho. Akala ko, ikaw ang magiging direktor. Pero ibinaba ka ng posisyon sa pagiging assistant ng direktor. Galit kami para sa iyo. Uuna na ako. Nakakaawa si Xiaobay. Alam ko. Ang kape. Xiaobay, Xiaobay, anong ginagawa mo? Ang damit ko ay pinakabago ngayong season. Sa tingin mo ba ay pwedeng malagyan ng kape? Xiaobay, sobra na ito. Ano? Ang ginawa ko lang ay, hingin na dalhan mo ako ng kape. Kung hindi ka handa, sabihin mo lang, bakit mo ako binuhusan ng kape? Ipinahiya mo lang ako, sa harap ng lahat. Director. Dalhan mo ako ng 1 tasa ng kape. Opo. Hindi ko ginawa yan. Alam kong direkta akong itinalaga ni Senor Lee para mamahala sa Guangyao. At ikaw bilang aking assistant. Kaya galit ka sa akin. Pero hindi kailangan nasaksakin mo ako sa likod, hindi ba? hindi ako makapaniwala na ganyan si Xiaobay. Napakasama niyan. Napakawalang hiya. Xiaobay. Gusto kong makita kung paano mo haharapin si Kuya Tianao kapag unti-unting nabubulok ang pangalan mo. Hindi ko talaga ginawa. Kailangan mong magtiwala sa akin. 3 taon na ako rito. Hindi ako ganoong tao.
Hindi mo ginawa. Muk Xiaobay. May manipis na linya sa pagitan ng pagsisinungaling at paglalantad ng katotohanan. Sinasabi mo ba iyan na binuhusan ko ang sarili ko ng kape? Ikaw ang gumawa niyan. Muk Xiaobay. Ang damit ko ay customized na disenyo ngayong season. Sa tingin mo ba ay sisirain ko ang damit na ito? Mag-isa, Muk Xiaobay. Sa tingin mo ba ay baliw ako? Mukhang mahal. Mo Xiaobay. Tumaya ako na hindi mo kaya. Bilihin mo ang damit na ito kahit isang beses sa buhay mo. Sinumang normal na tao, hindi lang niya sisirain ang sarili niyang damit para lang ipagbintangan ang iba. Tama, Muk Xiaobay. Kung gusto mong magsinungaling, gawin mo man lang na parang praktikal. Huwag mong banggitin si Xiaobay ng ganyan. Wala nga siyang pakialam tungkol sa perang ito. Alam mo, sa katunayan, si Xiaobay ang asawa ni CEO Li ng Li. Ano? Muk Xiaobay, ang asawa ng si na si Lee. Pakiusap. Magkaroon ka naman ng saysay habang nagmamayabang ka. Kung siya nga talaga, ang batang may aura ng Lee Corporation, paano niya nagawa? Pumunta pa rin siya dito para magtrabaho. Kung siya nga talaga ang batang mayora, nang si Lee ay nag-utos kay Direktor Wang na pangasiwaan ang Guangyao Project. Tiyak na magbibitiw siya ng galit. Paano posible na nandito pa rin siya? Huwag kayong lumabis, mga kaibigan. Kung ikaw, Mo Xiaobay, talagang asawa ng CEO, okay lang ako. Ang asawa ng presidente. Muk Xiaobay, paano ang isang tulad mo? Isang karibal ni kapatid na Hindi, napatumba ko ang Guangyao sa sarili kong pagsisikap. Hindi ako maaaring umalis basta-basta. Kung gagawin ko iyon, mangangahulugan iyon na nagkasala. Bukod pa riyan, asawa naman ako ni Tianao. Ano ang dapat ikasala? Ganoon nga, ako, siguro hindi alam ng lahat ito. Pero si Direktor Lisa ay dating kasintahan ni Lee. Dating kasintahan? Ano? Nakakapanabik naman yan. Bakit mo sinasabi ang mga ito? Lahat iyan ay tapos na. Dahil hindi ko ito masabi. Alam ng lahat. Si Lee, nasa koma siya noon. Ano ang nangyari? Noon, si Lee ay naaksidente. Para lang iligtas ang buhay ni Direktor Lisa. Si Lee ang pinoprotektahang si Direktor Lisa. Walang pag-aalinlangan. Parang, isang bayani na isinasapanganib ang buhay para sa isang kagandahan. At pagkatapos, kaya siya na koma. Tigilan mo ang pagsabi. Talaga, masyadong romantiko yan. Tama. Sana ako yun. Pero noong si CEO Lee ay nasa coma, bakit hindi siya ni Direktor Lisa sumama sa tabi niya? Oo, dahil sa huli, ang babaeng nagpakasal kay si CEO Lee ay si Xiaobay. Bakit kayo nagpapatuloy sa pagsasabi ng walang kabuluhan? Paano si Muk Xiaobay maging asawa ng si? Ganoon nga. Ako ang asawa ni Tianao. Kaya ano kung dati siyang amante niya? Walang saysay. Ang taong nagpakasal kay Tianao. Ako iyon. Kung hindi ka maniniwala, maaari mo itong i-verify sa civil registry. Siya nga ba talaga ang batang mayora? Paano nangyari iyon? Cute, Xiaobay. Kahanga-hanga. Kahit na si Tianao ay nakoma dahil sa iyo. Pero iniwan mo siya at nang siya ay may sakit. Masyado na iyan. Oo, eksakto. Naglakbay ako sa ibang bansa para lang humanap ng kakaiba, gamot para sa, pero hindi ko alam na habang hinahanap ko, nagising siya. Ano? Nakikita ko. Xiaobay. Kung malalaman ni Lee si Direktor Lisa, ay ginagawa ang lahat para hanapin ang lunas para sa kanya. At, kahit na hindi siya nang siya ay nagising, patawarin niya siya. Tama. Higit pa sa pagpapatawad, siya ay lubos na mapapahanga. Alam mo, siguro, maaari pa niyang hiwalayan si Xiaobay. At pakasalan si Direktor Lisa. Kahit ano pa, si Xiaobay ay naroon pa rin ang asawa ni kapatid na Para sa kanya, pababayaan ko na lang siya. Para sa insidenteng ito ng kape, sinira mo ang iyong damit, sinadya. Xiaobay, sapat na. Muk Xiaobay, isalba mo ang iyong mukha. Si Direktor Lisa ay mayroon na. Pinapatawad ka na niya para dito. Bakit kayo nagtatalo pa? Sinusubukan mo bang maglaro sa aming talino? Hindi ako iyon. Sapat na. Masyado ka nang ginagawa sa isang araw. Mas mabuting magtrabaho ka ng maayos. O basta na lang itigil. Magpaumanhin ka agad kay Direktor Lisa ngayon at kakanselahin natin ito ngayon. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Ano ang nangyayari? Hindi ko inaasahan na babayaran mo pa at ngayon hindi na. Gusto mo pang humingi ng tawad? Muk Xiaobay, hindi ko makapaniwala. Ikaw ay ganito. O humingi ka ng tawad kay Lisa. O mawala ka. Boss,
Hindi mo magagawa iyan kay Xiaobay. Siya ay ang asawa ni CEO Lee. Asawa. Sino ang nakakaalam na sa lalong madaling panahon? Siguro hindi na siya. Ikaw, Sino ang magtatangkang hawakan ng aking asawa? Si Lei. Hindi. kung malalaman niya, ang kanyang dating kasintahan ay narito, maaari niya akong hiwalayan. Si Xiaobay ang aking asawa. Sinumang mang-api sa kanya ay nakikipag-away sa pamilya Li. Tignan natin kung sino ang magtatangka. Si Lei, hindi maaari, hindi maaari. Kapatid na Tianao. Ikaw, Sa katunayan, ang kanyang dating kasintahan, ang paraan ng pagtingin ni Tianao sa kanya, ay ganap na iba. Mayroon pa akong ilang mga bagay na dapat ayusin. Aalis na ako. Kung malalaman ni Tianao, ang kanyang dating kasintahan ay hindi lumitaw kasama niya nang siya ay nagising dahil lang sa paghahanap ng lunas. Kailangan siyang mahalin. Dapat ko na lang ba umalis ng tahimik? Ikaw, bakit ka nandito? Hindi mo ba sinasamahan ang tunay mong kalaguyo? ako. Ikaw ang tunay kong kalaguyo. Ano? Ano ang sinabi ko huling beses? Ano man ang kinaharap mo, kailangan mong sabihin sa asawa mo. Tingnan mo, sinusuway mo na ako. Sabihin mo. Paano ko dapat parusahan? Ikaw, puntahan mo si Wang Lisa. Siya ang tunay mong kalaguyo pagkatapos ng lahat. Bukod pa rito, nasa koma ka dahil sa kanya. Totoo ba ang sinabi niya? Bobo, Ikaw ang bobo. tara, balik tayo sa kumpanya ko. Ay dedeklara ko. Sa publiko muli, na ako, si Litiana, ay palaging mayroon lamang. Isang tunay na kalaguyo. At iyon ay ikaw, maliit. Mahal ko, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Mauna ka na. CJ, Anong, nakaraang kalaguyo, at kung ano-ano pa. Nang makita ni CEO Lee na umalis si Xiaobay, mabilis niya itong hinabol. Tama iyan. Sa aking opinyon, si Xiaobay, ang tunay na kalaguyo ni Jie Li sa halip. Anong kababalaghan ang sinasabi ninyo? Baka si Executive Director ay pumunta lang sa babalik din siya agad. Ikaw. Kuya Tianao. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, Executive Director Lai ay may espesyal na lugar para kay Director Lisa. Kuya Tianao, nang ikaw ay walang malay at nasa koma. Nasa ibang bansa ako, at patuloy na naghahanap ng lunas. Kaya nang magising ka, hindi ako makapunta sa tabi mo. Patawarin mo ako, di ba? Xiaobay. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para tingnan si Executive Director Lee at Director Lisa na naglalandian? Oo, maliit. Medyo mahinhin ka nga. hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang lahat. Si Xiaobay, ang asawa ko. Sinumang mangahas na apihin siya, ay direktang sasalungat sa pamilya. Sinumang saktan siya, makikipag-ugnayan ang pamilya Lee sa kanila. Ang Lee Corporation ay handang mamuhunan ng 1 bilyong piso upang lumikha ng isang kumpanya para sa kanya. At gagampanan niya ang papel ng CEO. Ngunit, tinanggihan niya ang lahat ng ito. Dapat kayong lahat ay maging pinararangalan na handa siyang magtrabaho dito at kayong lahat nagpapalitaw ng ilang hangal para lang apihin siya dito. Sa tingin ko, oras na para wakasan ang kumpanyang ito. Executive Director Lai. Ipinapakiusap ko, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Ipinapangako, wala nang susunod na beses. Executive Director Lai, Xiaobay, pakiusap, sabihin mo para sa akin. Inaamin ko na nagkamali ako. Hindi ko alam kung sino ang kinakaharap ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Walang anuman, kalimutan mo na. Humingi ka ng tawad sa kanya. Humihingi ng tawad. CJ, hihingi ako ng tawad. Xiaobay. Humihingi ako ng paumanhin. Xiaobay. Kasalanan ko. Kung mapapatawad mo ako, pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi lang ikaw. Siya rin? Ano? Kuya Tianao. Pinapahingi mo ba ako ng tawad sa kanya? Ikaw, nangahas kang insultuhin si Xiaobay.
Hindi mo ba ginawa? Hindi pa ba sapat ang pagiging masama ng aming kumpanya? Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Patawarin ninyo ako. Ngayon ay malinaw na hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ang tunay kong pag-ibig ay para sa asawa ko at sa kanya lang. Ang daming tao dito. Nakakakilig. Wala yan. Gusto kong isama ka sa lahat ng uri ng kaganapan. At hayaang malaman ng lahat na ikaw, si Mu Xiaobay, ang asawa ni Li Tianao. Tama na. Hindi ko kaya. Kuya Tianao. Talaga bang napakalupit mo sa akin? Hindi ba ako malinaw? Huwag ka nang magpahiya dito. Ang mga lalaki ay malupit lang sa ibang babae dahil may mahal na siya. Si Xiaobay ay talagang may mababang profile. Napakabihag si Executive Director Lee sa kanya pero wala siyang sinasabi. Hindi tulad ng ilang tao. Napakabusi mo. Narinig ko na ikaw at si Director Lisa ay matagal nang magkaibigan. Hindi ka ba medyo bastos ngayon? Bakit? Inaasahan mo ba na tratuhin ko siya ng may pagiging maginoo sa susunod? Para siya ay maging delikado at pagkatapos ay guluhin mo ulit ako. Siyempre hindi. Kung gayon, gusto mo bang tratuhin ko siya bilang kapatid? At flirt sa kanya paminsan-minsan. Nangahas ka. Anong ginagawa mo? Hindi mo isinuot ang seatbelt. Bakit? Nadismaya ka ba? Hindi ako. Anong tinitingnan mo? Umalis ka. Boss, Wang Lisa. Iimpake mo ang gamit mo agad-agad at umalis ka na ngayon. Mu Xiaobay. Hindi kita basta-basta papayagang umalis. Kapatid na Tianao, akin ka lang. Akin ka. Kahapon. 1, 2, 3, 4, 5. Ang lalaking ito. Ikaw, anong ginagawa mo? Itigil mo na, hahayaan ko na lang. CJ, maaari kang pumunta sa Lee Corporation at maging CA. Ayokong ang asawa ko ay magtrabaho para sa iba. Selos ka ba? Hindi ka paya. CJ, ipinapangako ko sa iyo na. Pero hindi ko alam. Paano kung gawin ko? Malulugi ba ang iyong kumpanya? Magtatrabaho ako ng husto para kumita. Ang pera ng mga lalaki ay para gastusin ng mga babae. Pero hindi ito maaaring bumaba. Ang ating mga kumpanya sa Lee Corporation ay aabot sa 8 bilyon, kung hindi, 10 bilyon. Sigurado ka bang kaya mong ipawalang saysay ang kumpanya ko? Ngunit, Ayos lang. Walang pasubali. Nandito ako para gumawa ng mga estratehiya. Walang paraan para tayo ay malugi. Huwag kang mag-alala. kailangan ko pang pumunta sa opisina ngayon. Aalis na ako, may ilang bagay doon. Natatakot akong may nagtapon nito. CJ. Kung gayon, sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Ikaw ay isang abala. Gayon pa man, palagi kang nasa paligid ko. Ikaw ang pinakamahalaga, kaya ang iba pang bagay ay maaaring maghintay. Magaling ka talaga dito. Ngunit sa totoo lang, ayos lang. Nagawa mo na ang iyong makakaya para protektahan ang iyong asawa noon. Walang gagawa, uli para takutin ako. Ayos lang kung mag-isa akong pupunta. Hintayin mo lang ako dito. At babalik agad ako. Kung gayon, ipapadala kita ng aking assistant. Mu Xiaobay, gusto mo bang makipag-away sa akin? Wala ka pang karanasan para dito. Hindi, wag mo akong istorbohin. Ikaw, nakikiusap ako sa iyo, wag mo akong istorbohin. Hayaan mo na lang ako.
Kung may problema ka, lutasin mo ng dahan-dahan. Hindi. Ikaw ay palaging napakaya. Bakit napakalambot ng puso mo ngayon? Xiaobay. Ako. Iniisip mo ba yan? Ibubigay ko ba sa iyo si Tianao? Huwag mong isipin yan. Kahit tingnan mo pa, nakakaawa ngayon, hindi ko ibibigay si Tianao sa iyo. Hindi ito patas. Kay Tianao rin. Xiaobay, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi ako pumunta rito para mamalimos. Para kay kapatid na Tianao. Ito ay dahil sa mahirap na batang iyon, bata. Anong anak mo? Huwag kang magalit. Tianao para dito. Alam ko yan. Tunay na nagmamahalan kayong dalawa at binibigyan kita ng aking mga pagpapala. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo ba hihilingin ang pinakamaganda para sa kanya? Nakikita ko si Lisa, medyo makasarili lang siya. Mukhang hindi naman siya masama. Gusto kong dalhin ang anak ko sa ibang bansa at hindi kayo istorbohin pareho. Ngunit, hindi ko inisip yan. Huwag kang umiyak. Sabihin, ano ang nangyayari sa anak mo? Ang anak ko ay may leukemia. Ano? Leukemia? Sabi ng doktor, kailangan kong magkaanak, muli kasama ang biolohikal na ama. Gamitin ang dugo ng umbilical cord. Kaya para pagalingin ang aking kasalukuyang anak. Ano? Magkakaanak ka ulit? Ibig sabihin ba niyan ikaw at si Tianao gumawa? Gawin ito. Alam ko, ang relasyon mo kay Tianao ay napakatatag na ngayon. Hindi ko gustong istorbohin ka. Ngunit kung walang bagong dugo mula sa umbilical cord, ang batang ito ay walang pag-asa. Kung gayon, maaari na lang itong matapos. Ikaw, huwag kang magmadali. Hoy, ikaw, kailangan mong kumalma. Mayroon ka pang anak. Walang silbi. Bakit ko kailangang mabuhay? Hayaan mo na lang akong mama. Totoo ba iyon? Totoo ba na? Iyon lang ang paraan. Gamitin ang dugo ng umbilical cord para iligtas ang kanyang anak. Walang ibang paraan. Kung hindi, hindi ko nga gagawin. Hanapin si Brother Tianao noon. CJ. Sige, tutulungan kita. Ano, Muk Xiaobay, nabaliw ka na ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko. Pero, hindi ko basta makita ang isang bata na namamatay sa harap ko. Kung malaman ni Brother Tianao, magagalit siya ng husto. Siguro, maaari pang ang maapektuhan. Naisip mo na ba iyan? Kung malaman ni Tianao. Pero para iligtas ang sarili niyang anak. Hindi ko tingin na magagalit siya. Xiaobay. Brother Tianao, tama siya tungkol sa iyo. Napakabuti mo nga. Impossible. Ang tanga mo. Sa iyong bihigi, paano mo matutumbasan si Brother Tianao? Muk Xiaobay, maghanda kang kamuhian, at iwanan niya. Ang kailangan mo lang gawin ay, ilagay ang pampagana na ito sa kanyang inumin. At kapag nagsimula na itong gumana, maaari ka nang umalis ng kwarto at papasok ako. Ayos na ang lahat pagdating noon. Paumanhin Tianao, ang batang iyon, siya ba ang iyong tunay na anak? Ayokong magsisikasa. Ano ang nangyayari, Xiaobay? Hindi ako makatulog sa bahay, kaya naparito ka. Makipagbed. Alam ko. Kulang ka sa kaunting anghang, no? Uminom ng kaunting tubig at maligo muna ang baho mo. Reklamador? Punta, bilis. Walang anuman, paumanhin. Mauunawaan mo ang kahulugan ng lahat ng ito balang araw. Tumingin ka. Medyo kakaiba ngayon. Impossible. Nagbibiro lang ako. Pupunta akong maligo. Kumusta na ang progreso? Maayos na. Nakainom na siya ng gamot at naliligo na siya ngayon. CJ, pupunta na ako ngayon. Anong kwarto iyon?
Xiaobay, ang anak ko at ako, palagi itong gagawin. Alalahanin mo ang iyong ginawa. Pero Xiaobay, mayroon ka pang kaunting oras. Kung gusto mong kanselahin ngayon, ayokong talaga masira ang iyong relasyon kay Brother Tianao. Buhay at kamatayan ay mas mahalaga kaysa pag-ibig. Nasa kwarto tayo 9,008. Halika. CJ, darating ako agad. Xiaobay, tanga ka. Hindi ako makapaniwala na binibigay mo ang lalaki mo sa iyong mortal na kaaway sa pag-ibig. Kapag nagising si Brother Tianao, makikita ko kung paano mamahalin ka pa rin niya. Bakit? Bakit ka malungkot? May nanakit ba sa'yo? Tutulungan ka ng iyong asawa. Medyo mainit ang kwartong ito. Naiinitan ako. Gumagana ang gamot. Oh, hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon dahil may regla ako. Kung gayon, magpahinga ka ng mabuti. Mahal, ayos ka lang ba? Xiaobay, Paumanhin ang aking asawa, kasalanan ko lahat. tanga ka. Paano kita masisisi? Hindi mo rin naman gusto. Oy, nagsisi ka na ba? Oh, kawawang bata ko. Xiaobay, maliit. Huwag mo akong iwanan. Paumanhin, kanselahin ko ito. Hindi ko kayang ipagkanulo ang aking asawa. Xiaobay, ano ang ibig mong sabihin? Iniwan mo na kami, mamatay? Xiaobay, sobrang labis na ito. Dapat ko na lang ginawa iyon. Tinatanong ko ang opinyon ng aking asawa. Ngayon ay talagang nagsisisi ka. Ha, huli na. Wang Lisa, buksan ang pinto. Papasukin mo ako. Buksan ang pinto. Hoy Lisa. Xiaobay, sobrang tanga mo. Pinaniniwalaan mo lahat ng sinabi ko. Kahit hinayaan mo pa ako, makuha si Brother Tianao para sa sarili ko. Nagsinungaling ka sa akin. Hoy Lisa. Xiaobay, maghintay ka lang sa labas at makinig kung paano mag-enjoy kami ni Brother Tianao. Paumanhin, gusto mo. Paumanhin. Hindi ko magagawa. Haharapin kita sa buhay na ito. Kuya Tianao, nandito ako. Kuya Tianao, ikaw, bakit? Bakit hindi ako makasabay? Si Xiaobay ba yun, yung demonita? Kahit na nakadroga ka, ayaw mo akong hawakan. Xiaobay, Walang anuman, huwag kang umalis. bitiwan mo siya. Ikaw, gusto mo ba akong patayin? Tianao, pasensya na. Walang anuman. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Ako ang pinakamalaking tanga. Ang tanga ko talaga. Alam mong tanga ka. At gayon pa man, patuloy mo akong iniiwasan kapag may problema. Walang anuman. Hindi maaari yan, Tianao. Tiyak na nasa kama pa rin si Wang Lisa. Kasalanan ko lahat. Kasalanan mo yan. Paano mo ako babayaran? Walang anuman. Talaga ikaw yan? Ano sa tingin mo? Walang anuman. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Masyado akong tanga. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Wang Lisa. Kasalanan ko. Ayos lang. Bakit mo ako iniwan? Dahil alam mong napakatanga mo. Hindi ka ba natatakot sa inaapi ka sa labas? Pumunta ka rito. Pagkatapos mong gawin yon,
Ayos lang. Wala akong pakialam. Ako ang mananagot para riyan. Paano ko nagawa sa ganito kaikling panahon? Hindi mo alam kung sino talaga ako. Tama na yan. Nakadroga ka pa rin ba? Hindi naman malala. Ano ang nangyari sa kamay mo? Hindi, wala. Bakit dumudugo ang kamay mo? Isang gasgas lang yan. Paano ko mababawi ang asawa? Kung walang gagawing hakbang tulad na. Pasensya na, walang anuman. Kasalanan ko lahat. Hindi pa ang tamang oras, gayunpaman pasensya na. Pero Ano? Pero para sa lunas ko, Nasugatan ka pa rin. Kaya mo bang inumin yan? para sa isang lalaking tulad ko, walang ganoong bagay na imposibleng bagay. Ang aga naman, Ginawa ko to kaninang umaga. Inumin mo habang mainit pa. ano to? Para sa mabilis na paggaling. Abisi mo sa paghahanda magdamag. Maaari ka pang maging masabala. Kapag nainom ko na, Tama na. saan ka pupunta? Sa kumpanya. May iniwan akong gamit doon. Noong nag-resign ako, pupunta ako doon para ayusin ang mga gamit. Sasama ako sa'yo. Hindi, kaya ko to ng mag-isa. Hindi. Gusto mo bang masaktan ulit? Siyempre, hindi. Tara na. Xiaobay. Maliit. Nandito ka pala. Bumalik ako para kunin ang ilang gamit. Sumama ang CEO sa kanya hanggang sa dulo. Ang sweet naman. Ang swerte naman niya. Xiaobay, ang tanga mo naman kung nandito ka na naman. Paano mo nagawang hawakan ang babae ko? Gusto mo na bang Nakalimutan mo na ba? Ano ang sinabi ko sa'yo? Kuya Tianao, hindi mo alam. Na nagtaksil sa akin si Xiaobay. Nagsisi siya sa desisyon niya sa huling minuto. At, napakalamig ng puso niya. Alam niyang pareho kaming may anak, kaya gusto niyang manghimaso. Siya ay isang walang hiya at malanding babae. Isang anak. Kaya si Lisa at si Tili, may anak na pala. Sa ganoong kaso, hindi ba yun si Xiaobay ang babaeng nang agaw na, nakialam sa relasyon nila? Alam ko, gets? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Wang Lisa. Anong anak? Talaga, meron. Ano? Ang anak lang, hindi sa akin. Nakakagulat ka. Lumabas ka. Bakit kayo nandito, mga pare? Puta. Nagsasabuatan ba kayo para lokohin ako? Kung hindi ko napansin, ito na ba ang anak ni CEO Lee? Hindi. Akin. Lumabas na si Wang Lisa. May asawa na pala, malaki na pala ang anak. Isa na siyang babaeng may asawa. Gayunpaman, kumikilos siya sa likod ng kanyang asawa para akitin si Jili. Talagang walang hiya yan. Sino nga ba ang malanding babae? Mama. Mama. Mahal na, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Lumabas. Umalis. Mama. Napakalupit ng lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, ako ay palaging nagpapaliga sa aking asawa. Xiaobay. Bakit ka nandito? Class monitor. Matagal na kitang hindi nakikita. Kumusta ka? Medyo maayos naman. Mas gumanda ka kaysa dati, at mas elegante ang dating mo. Naaalala ko nung mga araw ng pag-aaral ko. Kasal na siya. Ako ang kanyang asawa. Kamusta? Nasaktan ang kanyang Xiaobay. Dahil matagal na tayong hindi nagkita, bakit hindi tayo magkita sa lalong madaling panahon? CJ, Hindi siya malaya. malaya ako. Okay lang. Ano? May mga kailangan akong gawin. Kailangan ko nang umalis ngayon.
Ano? Nalulungkot ka ba? Isa kang selosong tao. Ano ang mali sa pagsiselos sa aking asawa? Napakaliit ng iyong pag-iisip. Magsiselos ako sa ibang mga babae kung gayon. Lalakas ka ng loob. Sinabi ko na kaya kong pumunta mag-isa. Gayunpaman, gusto mo pa ring sumama. Ano ng problema? Hindi mo ba ako gustong ilabas? Ako ba? Anong kahiyan? Ang aking asawa ay hindi man lang handang ilabas ako at ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan. Okay lang, isa kang CZ na may bilyon-bilyong net worth. Kaya, bakit ka? Nagiging seloso ka ba na parang sanggol? Hindi mo ba nagustuhan? Maghintay ka sa akin. Kamusta? CJ, bababalikan ko na ngayon. Ano ng problema? May nangyayari sa opisina. Umuwi ka na kung gayon. Pero, Huwag kang mag-alala, isa kang importante. Kung pupunta ka dito, maaari silang makaramdam ng discomfort. Okay lang, mauuna na ako. Paalam. sabihan mo ako kung may mangyari. Paalam. Hindi ba ito si Xiao? Bakit? Nandito ba ang asawa mo sa'yo? Hindi mo ba alam na ang kanyang asawa ay nasa koma? Hindi nakapagtataka, kaya ang kanyang asawa ay nasa coma. Medyo curious ako, kumusta sila pareho gumagawa ng bagay sa kama. Bagaman ang aking asawa ay nasa koma noong huli, ngunit gising na siya. Tumigil ka sa pagsisinungaling. At ano ang nangyayari sa aking asawa? Wala itong kinalaman sa. Huwag kang magpangga, alagaan mo ako. Sinabi niyang tumayo ang kanyang asawa. Talaga bang naniniwala kayo dyan? Mas maniniwala ako sa multo. Kung gayon, maniwala ka sa sinabi ni Xiaobay. Kalimutan mo na. Ano pa ang silbi ng pagsasabi nito sa inyo? Kamusta, mga kaibigan? Paano kayo lahat? Nagsalita kayo ng ganyan kay Xiaobay? Siyempre nahihiya siya para sabihin sa lahat na ang kanyang asawa ay may problema. Siyempre hindi niya sasabihin. Napansin ng lahat kung gaano siya kasaya sa mga gabing iyon na nag-iisa, di ba? Walang hiya ka. Dahil nandito ka na, manatili ka para kumain. Bakit nagmamadali kang umalis? Mayroon akong ideya. Bakit hindi ka nalang makipagdiborsyo at magpakasal sa akin sa halip? Maghintay. Hindi talaga. Magiging pangalawang kasal mo iyon kung ganoon. Hindi yan kapantay ng kasintahan ko. Kalimutan mo na. Hahayaan ko na lang at panatilihin ka bilang aking kabit. Huwag kang mag-alala. Talagang mapagbibigyan ko ang iyong mga pangangailangan. Walang hiya. Isang Prada bag. Mo Xiaobay, maaari ding bumili ng pekeng bag. Anong problema mo? Hawak ang murang bag na ito. Hindi, binigay sa akin ng asawa ko ang bag na ito. Ang asawa mo. At ang asawa mong iyon na nasa coma. Mo Xiaobay, nalilito ka ba o ano? Magsinungaling hanggang sa huli. Ha, sino ang hindi nakakaalam na isa ka lang kapalit na kasintahan? Binili ito sa akin ng aking asawa. Huwag mo siyang akusahan. Inaakusahan mo ang asawa mo. Ang asawa mong iyon, hindi man lang mabuhay bilang tao, at tinatawag mo pa rin siyang asawa. Ang kanyang asawa, Sa totoo lang, hindi siya naiiba sa isang patay na lalaki. Labis na iyan, ang asawa ko ay si ng Lee Corporation. Hindi ka ba natatakot? Maaari ka ba niyang habulin dahil sa mga paratang na ito? naririnig mo ba yan? Narinig ba ng lahat ang sinabi ni Xiaobay? Sinabi niyang ang kanyang asawa, bababa siya sa amin. Xiaobay, tumigil ka sa pagsasalita. Oo, Xiaobay, mas mabuti pang tumigil ka na sa pagsasalita. Mo Xiaobay, isa ka bang hanggal, o isa kang walang kwenta? Ang asawa mong nasa coma, hindi man lang makakain, makainom o makagalaw. Para siyang patay na lalaki. Alam mo, patay na lalaki. Mayroon ka pang lakas ng loob na sabihin iyan na ang iyong asawa ay si CEO Lee. Huwag ka nang maging kahihiyan. Si Lee at lahat. Sa madaling siya ay isang patay na lalaki lang. Xiaobay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ikaw ay agad na, makipagdiborsyo sa lalaking iyon na iyong nasa koma, at magpakasal sa akin, bibilhan kita ng bag. Tulad nito, anumang Prada mo. Ikaw, Ang edisyong ito ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ano? Mahal iyan. Isa ka ng diborsyadong babae, tulad ng bulok na sapatos. Sino ang hindi sulit yan? Walang presyo si Xiaobay. Tignan natin kung sino ang gustong makipag-away sa kanya. mahal. Sino itong magandang mukha? Nagpapanggap na bayani at kung ano-ano pa. Iniisip mo bang isa kang malaking CEO? Ang asawa mo, Kaya pala usapin yan, nakapangasawa na siya ng lalaking nakakoma. Paano siya nangahas ng hayagan? Talagang mayroon siyang ibang karelasyon para sa sarili niyang kasiyahan. siya ang aking asawa, ang SEC ng Lee Corporation. Si Lee Tianao. Sinabi niya, siya si Lee Tianao?
Narinig niyo ba yan, mga kaibigan? Sinabi niyang siya si Li Tianao. Mo Xiaobay. Tumigil ka na sa pagyayabang. Tianao ay nakakoma. Parang patay na lalaki. Nakahiga sa bahay na parang bangkay din. Tama. Ang aming kumpanya, may mga kolaborasyon sa Li Corporation. Nakapunta na ako doon ilang beses, pero hindi ko pa siya nakita. Si Li Tianao o kung sino man. Iyon ay dahil hindi ka kwalipikado para. Ikaw. Huwag mong pag-usapan si Xiaobay. Nagkaproblema siya. Ito ang unang beses. Sumama siya sa ating pagpupulo. Siyempre narito siya. Kumain ng libre. Tama. Kung gusto mo ng libreng pagkain, sabihin mo lang, nababahala ka pa rin ba sa iyong ego? Magpatuloy sa panaginip. Tagapagsilbi. Ako ang magbabayad para sa pagkain ito. Ito na ba ang maalamat, Black Card? Narinig ko na yan sa bansang ito, 2 tao lang ang nagmamay-ari ng card na ito. Ang una ay ang hari, at ang isa pa ay ang pinakamahalagang bilyonaryo. Nakatira pa rin sa ibang bansa ang hari, ikaw na ba talaga yan? Ang pinakamalaking bilyonaryo ng bansa, Ginoong Li Tianao. Kumukuha ng pekeng black card at nagpapanggap na tunay. Iniisip mo bang talaga kang si Li Tianao? Siya ay nakakoma at nagpapanggap na patay sa kama. Tagapamahala, nandito na siya, ang maalamat na black card dito. CJ, pupunta ako doon. Ano ang pangalan mo? Isa kang magandang bata. Karapat-dapat ka bang magtanong ng pangalan ko? Ang aking asawa ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Li Corporation at siya ay na-promote lang bilang pangalawang pinuno ng kumpanya. Ano ang pangalan ng asawa mo? Hindi mo malalaman kahit sabihin ko pa. Ang aking asawa ay, Bandel, tatawag ako. Tawagin ang aking asawa ngayon at ipapakita niya kung sino ka. Tawagin ang iyong asawa ngayon. Ilantad ang kanyang huwad na pagkakakilanlan. Hello, mahal. May nakilala akong isang tao na sinusubukang magpanggap bilang si Li Tianao. Mabilis. Ilantad siya. Ang aking asawa ay talaga ang sili. Hintayin natin ang iyong asawa. At malalaman mo ang katotohanan. Narinig mo ba yan? Sinabi niya, gusto niyang hintayin ang aking asawa para pabagsakin siya. Gusto kong makita talaga paano ikaw at itong magandang bata, luluhod ako at magmamakaawa mamaya. Itong customer dito, may hawak na legendary black card. Si Li. Hindi siya ang CEO Lee. Siya ang amo ni Xiaobay. Isa lang siyang magandang bata na sinasamantala siya. Kahit sino ang manakit sa aking asawa, hahayaan ko siyang maglaho sa lungsod na ito. Mahal, sa wakas nandito ka, hindi mo alam, may nanakit sa akin. Sino? Siya. CEO Li. Ano? Imposible. Siya ang CEO Li. Nakita ko siya sa isang event no, isa lang akong bagong empleyado. Ano? Paano ito posible? Hindi ba nakakoma si Li Tianao? Kailan siya nagising? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong silbi ng pagsasabi sa'yo? Ikaw ay isang masakit na gina, mabilis na luhod ngayon, at humingi ng tawad kay CEO Li. Hindi na kailangan yan. Humingi ka lang ng tawad sa aking asawa. Huwag mong gawin yan. Makinig ka sa akin. CEO Li. Paumanhin. Nagsisisi ako. CEO Li. Mabilis, luhod at humingi ng tawad kay CEO Li. Gusto mong humingi ako ng tawad kay Xiaobay. Sa iyong mga panaginip. Hello. Alisin si Ligang sa lahat ng kanyang posisyon. Lumabas sa Li Corporation. Ano? CEO Li. Patawarin mo ako. CEO Li. CEO Li. Itong putya, alisin siya. Kinamumuhian kita. Putang ina. CEO Li. CEO Li. Xiaobay. Hindi. Ginang, matagal na. At araw-araw ay lalo kang gumaganda. Oo, Xiaobay. Kahit ikaw ay hindi nakakaalam, gaano katagal na, mula nung huli kang nakita namin, talagang namimiss ka namin. CJ, Xiaobay. Paumanhin, na ako ay nahuli. hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya mauuna na ako. Ano ang nangyayari? Hanapin ang mga nakaaway ng ginang sa pulong kanina. Gusto ko silang magbayad ng parehong halaga. Sige na. Mahal.
Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit nasaan pa ako, walang sinuman ang maglalakas loob na takutin ka. Hindi ko talaga pakialam ang sinabi nila, pero ayoko silang magsalita ng masama tungkol sa... Ano ang mali sa pagkakaroon ng kasamang nasa koma? Kahit na ikaw pa nga, nasa koma habang buhay. Palagi kang magiging asawa ni Muxia Ubay. Hindi ko hahayaang magsalita sila ng ganito tungkol sa... Hangal, ako ang nag-iisa at eksplosibong sili. Paano ko gagawin yon? Manatili sa koma habang... Pero, ito ay lahat, aking kasalanan. Bakit? Bakit ito ang iyong kasalanan? Kasalanan ko na hindi ko ito ginawa. Agad na ipaalam sa mundo na ikaw ang asawa ni Li Tianao. Tama na. Kaya, mayroon akong ideya. Ano? Gusto ko, malaman ng lahat na, ikaw, Mu Xiaobay, ay ang asawa ni Li Tianao. Gamitin mo na lang ang megafono. Gusto ko, magkaroon ng napakagarbong kasal. At imbitahan ang lahat ng sektor ng negosyo, pati na rin ang mga mula sa mga sektor ng gobyerno para makita ka ng lahat at parangalan ka bilang ginang Li. Sino ang gustong makipagpakasal sa... Xiaobay. Paumanhin, hindi ko akalain, mangyayari ito. Kung ang mga paumanhin ay kasing lakas, kung gayon walang silbi ang batas. Huwag kang mag-alala, bakit ito ang iyong kasalanan? Huwag kang mag-alala, hinayaan ko na silang matikman ng sarili nilang gamot, talagang magkakaroon, walang susunod na pagkakataon. Kung sana lang, narinig mo na ba ang pangalang Li Tianao? Mababaliw sila sa takot. Wala nang susunod na pagkakataon. Li Tianao. Sige. Sige na. Mayroon akong mga karelasyon, uuwi na ako. Umuwi ka na kung gayon. Magkikita pa tayo muli. Li Tianao, bakit ka ganoon kadaling magselos? Lagi ka na lang nagsiselos. Ayoko na makipag-usap sa iyo. Hindi ako makapaniwala na mayroong CE na katulad niya. Napakaliit ng kanyang pag-iisip. Siya ay talagang selosong... Ayoko na siyang istorbohin pa. Kung gagawin ko ito, isa akong talunan. Hoy, Mahal, pumunta ka sa hardin. bakit? Ayoko. Kung gayon, sisiguraduhin kong hindi ka makakatayo. Ikaw. Lintik, nadala ako. Sinabi ko na sa sarili ko na huwag itong intindihin. Ayokong pumunta doon at makita kung ano ang kanyang ginagawa. Buksan mo ang iyong mga mata. Ano na naman ang ginagawa mo ngayon? Hindi ako 3 taong gulang, kaya hindi ako basta-basta nagpapatangay. Pero gusto kitang alagaan. Pero gusto ko. Ngayon, luluhod tayo kay Tianao para bigyan tayo ng mga benta sa pamilyang Mu. At muling itayo ang ating pamilya. Mas mabuting maging handa kayo at huwag ninyong gagalitin si Li Tianao. Walang mabuti sa paggawa niyan sa pamilyang Mu. Siguro, kung masaya si CEO Lee, maaari pa siyang magpahiram sa pamilyang mo ng mas magandang... Magmaneho ka ng mas mabilis. Bakit ako nagpakasal? Isang walang kwentang basura. Bakit kailangang maging masaya? Walang kwentang basura. Ano ang ginagawa ninyo? Isang panukala. Maghintay, hindi ba sila? Kasal ka na ba? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ang alam mo? Hindi mahalaga kung ilang beses. Pareho lang kasarap. Tulad ng simula ng isang relasyon. Isa ka bang hangal? Ano ang alam mo? Sila, may maraming pera para gastusin. Mas mabuting maglaro kung may oras ako. Namatay na ang romansa sa lalaking ito. Paano ako makakapagpakasal sa ganito? Dapat akong makipagpakasal kay Li Tianao. Mu Xiaobay. Ikaw ito, ninakaw mo ang pagkatao ko bilang ginang Li. Mu Xiaobay, pakasalan mo ako. Poprotektahan kita hanggang sa katapusan ng buhay. Tumayo ka muna. Ipagako mo muna sa akin. Siyempre naman. Bakit ka nandito? Bakit napakalamig? Kami ang iyong mga magulang at ang iyong pinakamalapit na... Siyempre narito kami para masaksihan ang iyong kaligayahan. Ang mansyon na ito, ang CEO na ito, talagang kahanga-hanga. Hindi ako makapaniwala, pagkatapos ng lahat ng insidente ng pamalit, hindi siya kinamumuhian ni Li Tianao, ngunit patuloy niya itong minahal at inalagaan. Mu Xiaobay, Mu Xiaobay. Ninakaw mo ang lahat sa akin, ginawa mo akong ganito. Mayroon ba? Kaunti. Aking mabait na manuga. Nandito ako upang magtanong lamang.
Kung ang pamilyang mo, may kakayahan bang makatanggap ng ilang proyekto mula sa'yo? Para maging tapat, kami ay hindi nagkaroon ng magandang buhay kamakailan. Oo, bayaw. Huwag din nating kalimutan ng pamilyang yan. Naman, Bakit ka agad sumang-ayon? maaari kitang bigyan ng mga proyekto, ngunit bawat isa sa kanila na may pinakamataas na halagang 100,000. Ano? 100,000 lang. Sapat para masiguro ang kanilang, ano ang nangyayari, masyadong kaunti. Kung gayon paalam. Sige, 100,000, 100,000 ay sapat na. Mabuti, hipag. Sa amin, pamilya yan. Kami ay nalugi na. Kahit ang mga magulang ko ay hindi kayang bumili ng pagkain. Pakitulungan mo ako. Walang kwentang bagay. Talaga kang walang kwenta. Ibibigay ko sa'yo, ilang proyekto na nagkakahalaga ng 50,000. Ha? 50,000 lang. Masyadong kaunti rin, Hindi. sapat na. Hindi. Istorbohin mo ako at si Xiaobay, yung tagapagsilbi, ipadala sila. Napakarami na ng aming pinuntahan at hindi ka pupunta para imbitahin kami sa loob. Sino ka sa tingin mo? Ano? Ako ang dapat kong Dapat akong magpakasal sa iyo. Hoy, nandito pa ako, babae. Tablayin mo ako at lokohin? Sisipakan kita. Sapat na. Palabasin sila. Mo Xiaobay. Lahat ng aking sakit at pagdurusa, lahat ay dahil sa iyo. Papadanasin kita ng paghihirap. Isang araw na naman ang pananakit ng likod. Halika na gumising at kumain. Ang driver ay darating mamaya para sunduin ka, at ikaw na ang magiging acting CA. Ginang Sisi. Hindi naman masama. Ano? Bakit siya tumatawag? Hello? Ano? Nagkaroon ng brain hemorrhage ang tatay ko. Nahimatay siya. Tatay, kumusta ka? Tatay. Mo Xiaobay. Mo Xiaobay. Gusto kong makita kung ikaw nahawakan ng ibang lalaki, ang CEO na si Lee. Mahal mo pa rin ba ako noon? Huwag kang lalapit dito. Mu Wanqing, anong ginagawa mo kung may gawin ka sa akin? Hindi ka pababayaan ni Li Tianao. Talaga. Sa kanya. Huwag kang lalapit dito. Mukhang mabait, huwag kang lalapit. Tama na. Li Tianao. Hindi si Li Tianao. Pakibitawan siya. Pakibitawan siya. Li Tianao. Mahal. Li Tianao. Ako ang tunay mong kasintahan. Dapat ikaw ang aking asawa. Pakibitawan siya. Ipadala siya sa civil department, at matatanggap niya ang kanyang parusa. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang masaktan pa.